Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Organic agriculture isinusulong sa rehiyon 1. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Tarigagay ti Department of Agriculture Region 1 Organic Agriculture Program nga ipada ti level ti production ti organic farming no idasig iti gagangay awagas ti panagtalon. Kinuna ni DA Region 1 Organic Agriculture Program Assistant Focal Person Maybelline Libong. Ito usapang agrikultura at ububraan da ita. Ket iti panakip partner kanagiti komunidad kas kumakanagiti organic by default areas, nagiti indigenous communities, upland areas, tapno kastakat isuro ti nakaipalaon ti amended Organic Agriculture Act. Weno iti panakaipan dagiti organiko nga abono pestisidyo ken da dumapay. No pa inadbitir ti opisyal na trabaho ti panag-organic agriculture gaputa isagana ti manalon dagiti kasapulan tapno masigurado na salunat dagiti mula na makatulong mat daytoy itaglawlaw gaputa awan ti chemical a may pakat ti panagtalon mapasubli ti kinatabakan kinadamag ti daga ken dagiti maapit ti naso nga panagtalon ket nasustansya nga amang no idasig kadagiti maapit iti gagangay panagtalon. Ditirhyon uno at dati agaro 4,700 hectares a pagtatalunan ti mosusar iti organic agriculture. Manglamnaman ni Libong nga iti masangwanan tunggal ilikat at dati mabuangay nga organisasyon amang itandudo iti organic farming. Manipod iti syudad ti Lawag, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo, 5 araw na basic water rescue training isinagawa para sa mga lifeguard sa lalawigan ng La Union. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Glenda Sarak. Balaygi ti 5 aldaw a basic water rescue and bawar training nga insayang kati Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office when PDRRMO La Union itayla ang nabiit. Naangay dayto ay PDRRMO Training Hall, Barangay San Francisco, San Fernando City, La Union. Dimaray itraytoy ti 30 a partisipantes manipod kadagiti na dumaduma coastal barangay ti La Union. Naiparang iti aktibidad dagiti exercises ken lessons amang pabilag iti water rescue skills dagiti participantes. Imbinglay dagiti napnuan kapadasan ng instruktor dagiti techniques ken estratehiya para iti epektibo a water rescue. Tarigagi ti training a mapabilag dagiti lifeguards nga agresponde iti panawan ti peggad. Manipod Agoo La Union, Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Puntahan muna natin ang rehiyon ng Kabisayaan. Alternatibong tulay na solusyon sa traffic congestion sa Borongan City ipapatupad ng DPWH. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Igpapatuman yan ang atuigan Department of Public Works and Highways kung DPWH Regional Office 8 didiha Syudadan Borongan, Eastern Samar, ang construction hin alternatibo nga tulay nga makonektarit barangay Sabang South ng Sabang North. Ang nasabi nga tulay napunduhan ha General Appropriations Act of Fiscal Year 2024 ha inisyatibo ni House Minority Leader o for Peace Party List Representative Marcelino Libanan. Ini na kantidad hin 169.3 million pesos. May-ari hilabang nga 0.8 kilometer nganya na naghulat na lahin Environment Clearance Certificate kon SCC tikang ha Department of Environment and Natural Resources kon DNR. Sigon kang Congressman Libanan ang tulay magsisarbing alternatibo nga ruta han mga sarakyan nga maagi tikang hasor ti panorte nga dapit han syudad ngan vice versa. Panuyo hini nga makaiban hiton traffic congestion ha syudad pinaagi ton primary route and Borongan Giwan nga kalsada.
Tika nga Borongan City, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Mindanao. Dengue Awareness Campaign ipinagtibay ng City Health Office. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Nagpadayon karon ang mga personahe sa City Health Office ng syudad sa pagbisita sa mga kabaranggayan alang sa pagpalapad sa kaibalos katawhan kalabot sa pagkigbatok sa sakit nga dengue. Kini agig pagsanong usab sa gihingusgan karon nga Dengue Awareness Month. Ipasabot sa mga personahe sa City Health Office ngadto sa katawhan ang kamahinungdanon sa pagsunod sa 5S kon search and destroy, self-protect, seek consultation, support fogging in outbreak areas og sustain hydration aron walay makalas nga kinabuhi tungod sa dengue. Lakip usab sa gihatagan og gibugaton ang pagpanghinlo sa palibot aron walay maitlugan ang mga lamok, ilabi na panahon sa ting-ulan og malikayan ang pagtaas sa kaso niini sa mga kabaranggayan. Gikan diri sa Cagayan de Oro, Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Puntahan muna natin ang Zamboanga Department of Agriculture sa Region 9. Pinaghahandaan na ang posibleng epekto ng La Nina sa sektor ng agrikultura sa Zamboanga Peninsula. Narito si Shirley Espino para sa balita. Prepara el Departamento de Agricultura na Rio 9 para na posible epekto de La Nina na Zamboanga Peninsula este año. Si DA9 Technical Director for Operations Maria Melbawi yaabla que ta continua el mga preparasyon de la ahensya para puede menorar el epekto de este especialmente na mga sembrador. Parte del mga aktibidad del DA9 amo el conducir de mga inspeksyon na mga agriculture extension workers del DA na mga cementera, el componida de mga dike y el continuando diálogo junto con el mga sembrador. Asigon kunwi preparado ya también el mga buffer seed que ay distribuye el departamento na mga sembrador en tal caso ay sale apektado por causa na La Nina phenomenon. Desde aquí na Ciudad de Zamboanga, esta si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Shirley Espino mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Iligan. Lokal na pamahalaan ng Lanao del Norte na mahagi ng bigas sa mga mangingisdang apektado ng fishing ban sa Maygo. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Sheriff Timhar Habib Majid. Nang hatag og tag 10 ka kilo nga bugas ni atong Hunyo 7 ang lokal nga kagamhanan sa Lanao del Norte sa 110 ka mananagat nga apektado sa nagpadayong fishing ban sa Barangay Labuay, Maigo, Lanao del Norte. Tumong nini nga masiguro nga adunay igong batakang panginhanglan ang mga mangingisda ug matubag ang mga hagit nga ilahang giatubang karon. Gipangunahan sa Lanao del Norte Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO ang maong pagpanghatag sa pakigtambayayong sa Provincial Community Affairs Office o PCAO ug Barangay Local Government Unit sa Labuay. Kini nga inisyatiba naghatag og gibug-aton sa pasalig sa LGU nga suportahan ang matag lungsuranon sa probinsya. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sheriff Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At inyong napakinggan ang ulat ni Sheriff Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news.